Miss Perfect meets the nerd. 7 taong hinintay at hiniling sa Diyos nila Mang Danny at Aling Sheila si Moira. May sakit kasi sa matres si Sheila kaya't hirap itong magbuntis. Kaya naman, nang biniyayaan sila ng anak matapos makunan ni Sheila ng 2 beses ay halos itrato nila itong prinsesa. Ingat na ingat sila rito at lahat ng gusto ng anak ay binibigay nila. Pwede ba akong mag-alaga ng bayawak? Pwede. Nang magdalaga si Moira, ay siya na mismo ang umaayaw sa mga binibigay ng kanyang magulang. Alam niyang madalas ay labis-labis na iyon. Sige na nga, hindi na ako magpapag... Sa kabilang banda naman, si Mark na pangatlo sa 7 magkakapatid ay halos pabayaan lamang nila Aling Presi at Mang Ruben na maglaro sa kalsada maghapon. Waka mo sa Bigyan mo tenga. isa. Dahil sa maghapong pagbibilad nito sa araw ay sinimulan nitong tuksohin at bansagang nog-nog ng kanyang mga kalaro. Ayan, nasinig. Mahirap man ang mga magulang ni Mark at tila pinababayaan lamang sila nitong magkakapatid sapagkat abala ang mga ito sa paglalako ng isda araw-araw ay hindi niya yun ginawang hadlang upang magpabaya sa pag-aaral. Nang makapagtapos ng high school sa isang pampublikong paaralan si Mark bilang valedictorian, ay natanggap itong iskolar sa isang prestigyosong universidad sa Maynila. Hindi man inaakala ni Mark na ganun pala kalaki ang paaralang pinasukan niya ay agad naman itong nakapag-adjust dahil sa gala ito at sanay sa tao. Hindi rin ito nahirapang makipagkaibigan sa mga kamag-aral niyang anak mayaman. Kinatuwaan siya ng mga propesor at kamag-aral sapagkat nagtitinda pa ito ng mga inumin at kape para sa mga may kayang kamag-aral. Hindi na kasi umaasa si Mark sa kanyang mga magulang upang makahingi ng baon. Bagay na pinagmalaki nila Aling Presi at Mang Ruben. Kung tawagin siya ng mga ito ay tanging yaman. Wala naman kasi may pagmamalaking pag-aari o anumang naipundar sa buhay ang dalawa kundi ang kanilang mga anak, lalong-lalo na si Mark. Dahil kailangan mapanatili ni Mark ang mataas niyang grado upang siguraduhin na wala siyang babayaran sa universidad ay halos hindi na ito natutulog kakaaral. Nakikitira lamang siya sa bahay ng kanyang tia Tessie sa Recto dahil malapit lang doon ang pinapasukan niyang universidad. Mahal kasi ang dormitoryo eh. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pagod at pagal ang katawan niya sa pagtulog sa mga gawaing bahay upang wala namang masabi ang kanyang tiyahin at mga pinsan pagdating sa kanyang pakikisama sa mga ito. Pinsan, balita ko maraming chicks sa school nyo ha. Huwag kang masyadong badoy manamit ha. Paano ako magkakanobya niyan? Pang-asar sa kanya ng kanyang pinsan na si Jonjon. Huwag kang mag-alala pinsan, wala akong hilig sa mga babae. Seryosong tugon ng binata sa antipatiko niyang pinsan. Tignan mo ito si Moira, sikat sa U-belt yan. Tila nahulog ang puso ni Mark na makita ang larawan ng babae mula sa cellphone ni Jonjon, ngunit hindi niya iyon pinahalata. Moira? Nauutal pa niyang inulit ang pangalan nito. Uy, nagandan. Ano ka ba? Normal lang namang humanga pero tama yan hanggang hanga ka lang. Mahirap lang tayo Wala tayong pag-asa dyan. Isa pa, yan sabay turo nito sa salamin. Halatang nagmula ka sa unggoy. Siya kasi hindi halata. Parang hinulma lang Diyos na galing sa Greek mythology Tuloy-tuloy na panglalait ni Jonjon. Masayahin man, ngunit madalas ay mababa ang pagtingin ni Mark sa sarili dahil sa kanyang pisikal na anyo at estado ng pamumuhay. Lalo pa at mayaman ang kanyang mga kaeskwela. Mula ng araw na iyon ay sinubukan ni Mark na kumain ng marami upang hindi na siya magmukhang patpatin. Doon niya natutunang sumama sa mga kabarkada na mag-gym. Isa sa pinakamatalik niyang kaibigan, si Jose, may-ari ng gym ang ama nitong kung tawagin niya ay Tito Wendell. Gwapo si Jose at mabait ngunit masyado itong torpe pagdating sa mga babae. Matapos ang 6 na buwan ay unti-unti nang umaayos ang pangangatawan ni Mark. Kasabay noon ay natuto na rin siyang umayos ng forma. Nang makasalubong ni Jose si Moira ay pinagpawisan lalo ito ng malapot. Uy, bakit siya nandito? Di ba sa mall niya nag-gym? Kainis.
Ang dugyot ko. Di ako prepared. Kakausapin ko pa naman sana. Ang aking ultimate dream girl. Napakaganda niya talaga. Nang hihinayang nabulong ni Jose sa isa pa nilang kabarkada na si Kiko. Ayos lang yan, pre. Di na uso yung mga lalaking mukhang perpekto. Mas gusto ng mga babae yung totoo lang, yung natural ba? Yung mukhang marupok. Trip na trip nilang pasunuran na parang nilang aso. Sabay turo nito kay Mark. Maski si Mark ay natawa sa tinura ni Kiko. Di rin naman nila mapagkakaila na mula nung matutong mag-ayos si Mark ay unti-unti itong napansin ng mga kababaihan sa campus. Oh my God! Ang pogi! Dahil lumabas ang tunay na kagwapuan nito. Ay, matagal ko na yan Sa napapansin. katunayan, si Kiko at Jose nagturo ditong gumamit ng skincare upang pumusyaw ang dati sunog na balat nito. Lingid sa kaalaman nilang lahat na kaya naroon si Moira ay dahil noon pa man ay humahanga na ito kay Mark. Ay, hello. Mark nga pala. Bagamat kinakabahan na hindi niya pinalata ang suktulang nerbiyos na nadarama. Hi! Matagal na kitang nakikita sa campus. You've changed a lot. I like your aura way better before. Ngayon kasi, you just look like you're one of them. Napanganga ang tatlong binata sa sinabi ni Moira sabay hagikika naman ng mga kaibigan nitong si China at Meredith. Pasensya na kung hindi niya na-appreciate ang major transformation mo. Mahilig kasi talaga sa exotic itong friend namin. In fairness naman, exotic ka din before your nose enhancement. And bago ka magpaturok araw-araw ng gluta. Magaan talaga ang loob namin ni Moira sa'yo. Sa katunayan crush ka nga namin. Namumula ang mga pisnging pagtatapat ni Meredith. Yes, that's why I'm here. I want to ask you if I can be your girlfriend. Usad ni Moira habang tila nagsiselos na hinawi ang kamay ni Meredith na nakapatong sa balikat ng ilang na si Mark. Halos maging kasing lambot ng jelly sa mga tuhod ni Mark sa narinig. Napatakip din ng bibig si Jose at hindi naman maiwasan ni Kiko ng mga Alaska. Oo sige, tayo na. Pang-Alaska ni Kiko habang ginagaya ang malaking boses ni Mark. Siguro wala ka nang magawa sa buhay mo kasi masyado ka ng maraming pribilehyo sa buhay, ano? Siguro nasanay ka na kapag naisipan mo ay gagawin mo agad. Seryoso sagot ni Mark. Nagkatingin na naman si Jose at Kiko. Noon lamang nila nakitang seryoso at tila naiinis si Mark. Wow, ang sakit mo namang magsalita. You really don't know me. Pwede ka namang mag-no. Ikubli man ni Moira ay hindi niya makakailang napahiya siya. Pulang-pula ang mukha nito at tila di mapakali. Hindi naman kasi spoiled si Moira. Hindi lamang niya alam kung paano ipapahiwatig ang kanya nadarama sapagkat unang beses niyang magkagusto sa isang lalaki. Akala ng dalaga ay normal lamang na magtapat ang isang babae sa isang lalaki ng kanyang nadarama sapagkat ganito nagsimula ang pag-iibigan ng kanyang mommy at daddy. Ang mami Sheila niya ang una nagkagusto sa kanyang daddy at ito pa mismo ang nagpapadala ng bulaklak doon tuwing araw ng mga puso. Napakatorpe kasi ng kanyang ama. Nagpanggap na lamang si Moira na walang nangyari at tinalikuran nito ang mga binata. OMG, luha ba yan? Pre, alam mo sa totoo lang sa daming binasted ng lalaki ni Moira, ikaw lang pala makakapagpaluwa sa kanya. Bakit mo naman kasi ginanon? Di naman lahat ng mayaman ay spoiled. Sermon ni Jose na halatang may kaunting pagsaselo sa tinig nito. Dahil mababa ang pagtingin ni Mark sa sarili niya ay inakala niyang paglalaroan lamang siya ni Moira. Nang makitang pumapatak ang mga luha nito, sising-sisi siya sa kanyang mga nasabi. Agad siyang bumili ng tissue at inumin sa counter. Sinenyasan pa siya ng kanyang Tito Wendell na tila may halo pa rin pang-aasar. Galingan mo! Itayo mo yung bandera nating mga gwapo! Ika nito. Napangiti na lamang ang binata. Sorry Moira, hindi ko sinasadya. Sa ganda mo kasing yan, hindi ako makapaniwala ng lalapitan mo ko eh. Lalo pa nung tinanong mo sa akin ang bagay na yun. Wika ni Mark. Agad naman pinunasan ng dalaga ang kanyang namumulang mga pisngi at mata. Sorry din. Akala ko kasi lahat ng lalaki ay kagaya ni Daddy. Mali ako. Matagal na kitang nakikita sa campus.
Sa dami ng lalaking nagpapapansin sa akin ay ikaw lang ang pumukaw ng atensyon ko. Mukha ka kasing mabait at maginoo. Parang ang sarap mong mahalin. Sambit nito. Malayo man ay pinandilatan siya ng mga mata ni Kiko at Jose. At tila kinikilig nang marinig ang huling mga salitang sinabi ng magandang dalaga. Kasing bilis ng pag-ikot ng roller coaster ang panliligaw niya sa dalaga. Nang araw na yun ay pinagtapat na din ni Mark na simula ng unang ipakita ng pinsan niyang si John ang litrato ng dalaga ay hindi na ito naaalis sa isip niya. Lumipas ang ilang buwan at naging mas matibay ang pagsasama ng dalawa. Masayang masaya si Moira sa piling ni Mark at ganun din naman ang binata. Marami ang naiinggit sa kanilang dalawa dahil tila perfect couple ang dalawa. Ngunit gaya ng lahat ng relasyon ay nagsimula silang humarap sa kabi-kabilang pagsubok. Isa na rito ang pagkakasalat sa pera ni Mark. Simula nang maging sila ay hindi pumayag ang binata na pagkasusin ni piso si Moira kaya't doble kayo dito sa kanyang mga racket. Dahilan ito upang bumaba ang kanyang mga grado. Hindi na rin siya nakakatulog sapagkat hinahatid sundo niya sa kanto ng tinitira nitong exclusive subdivision, si Moira. Ako na lang po ang papasok at uuwi mag-isa. Huwag na lang kayo maingay kila Mommy. Isang araw, hindi na nakatiis ang driver nilang si Mang George sa takot na mawalan ng trabaho kaya nagsumbong ito sa mga magulang ng dalaga. Isa pa'y responsibilidad niya ang kaligtasan ni Moira. Wala kang galang. Ni hindi ka man lang umakyat ng ligaw sa aming bahay. Ingat na ingat kami kay Moira tapos mababalitaan namin may nobyo na pala siya. Galit na galit ang ina ni Moira nang sugurin sa gym si Mark. Inaawat naman ito ng kanyang mister. Pabayaan mo na, love. Mga bata yung dalawa. Puppy love lamang yan. Lumanay na pag-aawat ni Mang Danny. Hindi. Nakapag-decide na ako. Total ay nasa second year pa lamang siya sa Amerika ko na pag-aaralin si Moira. Ano ba naman yan? 2 taon kaysa masira ang buhay niya sa lalaking yan. Desididong sagot ni Aling Sheila. Tinatamaan na naman si Mark ng panliliit sa kanyang sarili kaya't magalang itong nagpaalam at sinabing siya na lamang ang lilipat ng universidad. Mommy, please. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Scholar si Mark. Hindi siya pwedeng lumipat ng ibang school dahil lang sa inaakala ninyo. Mabait siya. Hindi niyo siya kilala para husgahan lamang ng ganyan. Basta. Bibigyan kita ng 1 linggo para umalis na sa universidad na to, ha? Kapag nakita pa kita ulit dito sa Lunes ay si Moira na lamang ang mangingibang bansa upang doon na mag-aral. Halos kalat ka rin ni Aling Sheila ang anak palayo kay Mark. Tila pinagsakloban naman ng langit at lupa ang binata. Sinubukan niya maghintay ng anumang text o tawag mula sa nobya ngunit mukhang kinumpis ka ng ina ang kanyang cellphone. Nagdesisyon ito magparaya. Agad siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang Tito Wendell na talaga namang napamahal na rin sa kanya. Iho, kung yan talaga ang desisyon mo ay hindi ka na namin mapipigilan ngunit bata ka pa ha. Marami ka pang ibang babae makikilala. Matanda na ako at marami ng pinagdaanan sa buhay kaya isipin mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Sa totoo lang nanghihinayang ako sa nasimulan mo at maganda mong grado sa universidad eh. Nagsimula na mag-iyakan si Kiko at Jose. Ganon din si Mark. Sadyang lubos na napalapit ng husto sa isa't isa ang tatlong magkakaibigan. Pre, mamimiss ka namin. Bakit ba kasi ikaw pa yung nagustuhan ni Moira eh? Sana hindi na lang niya ikaw nilapitan, napahama ka patuloy. Pagmamaktol ni Kiko. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa amin ni Daddy pre ha. Mahal na mahal ka namin ni Daddy. Hindi na ibaturin namin sa'yo. Sambit ni Jose. Nang makauwi ng probinsya si Mark ay hindi na nagtanong pa ang ina at ama nito sa kanya. Nakausap ng mga ito at pinasalamatan si Mang Wendell sa paghatid dito at pagsalaysay ng sinapit ng kanilang anak. Sinalubong na lamang nila ng may mahigpit na yakap sabay tapik sa kanyang balikat. Ano? Mahirap talaga maging mahirap pero lagi mong tatandaan bilog ang mundo. Pwedeng-pwede mo pang mabago ang kapalaran mo. Bata ka pa eh. Bulong ng kanyang tatay Hoben sabay abot ng isang sobre. Huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral anak ha. Nagmamahal, Tito, Daddy Wendell.
Lumipas ang isang dekada at tila nagkatotoo ang sinabi ng kanyang ngayon ay yumao ng ama. Ano kaya ang mangyayari? Abangan. Saan galing ang swerte? A mother's love. Hindi maipinta ang mukha ni Aling Bebang na makasalubong ang mister ni Sheila na si Martin sa isang mall. Abot hanggang tenga ang ngiti nito nang makita ang biyanang hindi man lang siya magawang tanguan. 8 taon na ang nakalilipas na makilala ni Sheila si Martin. Security guard ito sa isang pinapasukang bangko ni Sheila. Dahil mabait ang lalaki at maginoo ay nahulog ang loob ni Sheila dito at matapos ang 4 na buwan ay sinulit na niya ang lalaki at ipinakilala sa mga magulang. Ngunit pagkaalis nito ay nagwala ang kanyang ina. Hindi kita pinagtapos ng pag-aaral para lamang mag-asawa ng isang sikyo. Sermon ni Aling Bebang. Grabe ka naman magsalita, Bebang. Tandaan mo kung saan ka nagsimula. Dati na may namamasukan kang kasambahay, ngunit kailanman ay hindi kita kinahiya at hindi minaliit ng mga magulang at mga kapatid ko. Wika ng asawa nitong si Mang Teban. Ma'am, kawawa naman po ang alaga ko. Baka naman dahil sa pag-iibigan nila ni Martin ay matuto itong magsikap pa sa buhay. Mukhang mabait naman yung nobyo niya, ma'am. Umiiyak na saat na kinikilalang yaya ni Sheila na si Manang Juday. Tila wala namang narinig ang ginang. Hiwalayan mo na yan kung ayaw mong itakwil kita. At ikaw, Teban, huwag kang makialam. Ako pa rin ang nagluwal kay Sheila sa mundong ito. Ako ang masusunod. Wika nito. Wala namang nagawa si Mang Teban bilang sunod-sunuran lamang ang maginoong matanda sa kanyang misis. Lumipas ang 1 taon at walang kamalay-malay ang mga magulang ni Sheila na palihim pa rin siyang nakikipagkita kay Martin. Tanging si Manang Juday lamang ang nakakaalam noon at dahil mahal na mahal nito ang alaga, ay hindi ito nagsumbong sa mga amo. Nalaman na lamang ng mga ito ang lihim ng kaisa-isang anak ng aminin ni Sheila at nagtatalang tao ito. Lumayas ka! Hindi kita anak. Ayoko nang makita ka kahit kailan. Hindi pa rin malilimutan ni Sheila ang pangyayaring iyon kahit mag-iisang dekada na ang lumipas. Ngayon ay 6 na taong gulang na ang panganay nilang anak ni Martin na si Zeus at mayroon din silang anak na babae, si Rose, 2 taong gulang. Imbis na magalit si Martin sa biyanan ay ginamit niyang inspirasyon ito upang magsikap sa buhay. Agad nagpakasal ang dalawa. Palibhasa ay nasa tamang edad na si Sheila at hindi na nito kailangan ng permiso ng mga magulang bago ikasal. Naging mahirap ang pagsisimula ng dalawa sapagkat nakikita na lamang sila sa poder ng pamilya ni Martin. Mainit, masikip, maraming daga at lamok sa mumunti nilang bahay sa isang squatters area. Ilang buwan matapos magsama sa iisang bubong ay tila pinupog naman ng swerte ang mag-asawa. Mahal, napakaraming dumating ng mga gatas at diaper dyan. Dala ng isang rider, nanalo ka daw sa raffle. Ito ay may kasama pang 10,000 piso. Nagtatatalon na sambit ni Martin. Takang-taka naman si Sheila sapagkat wala naman siyang sinalihang raffle. Sheila, napalapit ka na sa amin at ayaw naming nahihirapan ka. Sabay abot ng sobre ng kanyang manager na si Miss Rose. Naglalaman ito ng 50,000 piso. Nang laki ang mga mata ni Sheila nang buksan ng sobre. Pinukol nito si Miss Rose ng napakaraming tanong. Miss Rose, bakit si Cathy nagbuntis din ngunit di niyo naman siya binigyan ng ganito? Parang ayoko pong tanggapin. Nakakahiya. Wika ni Sheila. Hayaan mo na. Basta iyan para sa inyo yan ni baby. Huwag ka na magtanong pa. Wika nito sabay yakap sa kanya. Dahil doon, nakabukod na din sila at nakaupa ng maayos na bahay. Sinama na rin nila ang ina ni Martin na si Aling Belen upang may mag-alaga hindi lamang kay Zeus, kundi pati na rin sa kanilang mag-asawa.
Walang sawa itong naglilinis, nagluluto, naglalaba. At minsan pa nga ay minamasahin ito ang mag-asawang pagal na rin ang katawan para trabaho sa bangko. Kaya po ba si Miss Sheila? Huwag niyo na hong intindihin ang upa sa bahay na ito. Ako ho ang may-ari ng bahay na ito. Bayad na ho ang 2 taon yung upa. Nanalo po kayo sa raffle ko. Lahat ng umuupa sa akin, kung sino ang manalo, ay hindi magbabayad ng upa ng 2 taon. Sabay kamot ng ulong paliwanag nito. Ang galante talaga ni Balae. Sambit ni Aling Belen, sabay nakatakip ito sa kanyang bibig. Sa sobrang di makapaniwala ay hindi iyon narinig pa ni Sheila. Ha? Kakaiba din ho kayo. Upa na eh. Ayaw niyo pa? Siguro po ay sobrang yaman ninyo. Maraming salamat po. Takang-taka pa rin si Sheila sa mga natanggap na blessings. Kung titignan niya ang may-ari ng bahay, hindi naman ito mukhang mayaman para ipamigay na lamang ang 2 taong halaga ng upa. Gayunpaman ay alam niyang kailangan niya ito, kaya't ipinagwalang bahala niya na lamang ang kanyang pagtataka. Matapos manganak ay agad na nagbalik sa trabaho si Sheila. Iniwan ito si Zeus kay Aling Belen. Si Martin na may walang tigil na kaka-overtime at nagtitinda pa ito ng pritong mani tuwing Sabado at Linggo. Nagbunga naman ang kasipagan ni Sheila dahil na-promote ito bilang sales officer sa bangko. Dahil doon ay nagkaroon ng oportunidad si Martin na alokin ang may-ari ng security agency na may hawak sa kanya upang makipag-partner dito. Gamit ang pera na naipon nilang mag-asawa sa walang tigil na pagtatrabaho at pag-overtime. Tila bagyo ang buhos ng swerte sa mag-asawa. Wala pang 1 buwan ay naging triple ang bilang ng kliyente ng kanilang ahensya. Partner, mangingibang bansa na ako. Ipababaya ko na sa iyo ang kumpanyang ito. Kayang-kaya mo na rin naman. Saad na may-ari ng ahensyang pinatatakbo ni Martin na si Mr. Xiao. Napanganga si Martin sa narinig. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Wala naman po akong pera pambili ng inyong shares dito sa kumpanya. Huwag mo nang alalahanin yan. Di ko na kailangan yan. Basta't alagaan mo itong ahensyang sinimulan ko mula sa luha at pawis lamang. Sabay yakap ni Mr. Xiao sa kanya. Nalaki na lamang ang ulo ni Martin at kinilabutan sa mga swerteng hindi niya mawari kung saan ang gagaling. Ngayon ay milyonaryo na si Martin. Pinagresay niya sa pagtatrabaho ang misis. Buhay reyna na daw ho ang balayan yung si Belena. Wika ng kasambahay nila Aling Bebang na si Manong Juday. Bakit? Tumama na ba sa loto yung mag-asawa? Nakita ko nga sa mall si Martin nung isang araw, bihis na bihis at mukhang nakakaluwag-luwag na sa buhay. Palihim na nakangiting saad ni Aling Bebang. Bakit parang nag-iba na ang hihip ng hangin? Dati ho ay nakasambakol na agad ang mukha nyo pag naririnig nyo pa lang ang pangalan ni Martin. Nang aasar pang saad ni Manong Juday. Masaya na ako. Nagkamali ako ng paghuhusga kay Martin. Sa lahat yata na napahiya, ako ang pinakamasaya. Malumanay na wika ni Aling Bebang. Lahat naman siguro ng mga magulang ang hangad lamang maging maayos sa mga anak. Ngayong maayos na sila, pwede na ako mawala sa mundong ito. Lumuluhang saad ni Aling Bebang. Iyon na nga ho, may edad na tayo. Malapit na tayo mag-goodbye sa mundong ito. Baka naman pwede nyo nang mayakap ang mga apo ninyo. Paya ni Manong Juday sa amo. Naputo lang magdramahan na mag-amo nang tumulog ang doorbell. Si Mr. Xiao ho ito. May papipirmahan lamang ako kay Ma'am Beth Serrano. Agad namang tinawag ni Manong Juday ang amo. Ma'am, hanap po kayo. Mukhang bigatin at tunay na pangalan niyo po ang sinabi. Ayos na po sila. Sa dami ng mga kliyente pinasok ninyo kay Martin ay milyones ang kinita niya kada buwan. Wika na negosyanteng is-check. Hindi alam ni Aling Bebang na nakikinig pala sa kanilang usapan si Manong Juday. Ma'am, matagal ko na ho alam na kayo ang nagpapadala ng mga pangangailangan ng alaga ko mula nung kunwaring raffle na napanalunan nila hanggang sa ito'y kumpanyang binili ninyo para sa kanila. Humagulgol na saad ng kasambahay.
Hindi na ito naghintay pang umalis si Mr. Xiao bago kausapin ng amo. Matagal ko na ring alam ang lahat ng yan. Hindi ko alam kung bakit pinagbabawalan pa rin niya akong makita at makasama ng anak at mga apo ko. Malungkot na saad ni Mang Teban. Nakakaistorbo na ho yata ako sa inyo. Tuloy na ho ako. Magalang na pamamaalam ng insik. Paglabas nito ng gate ay nanlaki ang mga mata ni Aling Bebang. Nang bumungad si Martin kasama si Aling Belen at ang kanyang mag-ina. Mr. Xiao, akala ko ba'y naiwan mo itong mga pipirmahan ko? Nagkagulatan si Aling Bebang at Martin na magtagpo sila sa harap ng kanilang bahay. Napaupo si Aling Bebang nang personal nitong makita ang mga apo. Zeus, Rosie, mga apo ko. Hindi na napigilan pa nitong mapahagulgol. Agad namang niyakap ni Sheila ang ina sabay na lumabas na din ng gate ang kanyang ama at si Manang Juday. Napakamot sa ulo si Mr. Xiao at nagtapat ito kay Martin. Hindi makapaniwala ang lalaki sa mga nalaman, pati pala ang kanyang ina ay kinutsaba ng biyanan at binilinan na alagaan silang mabuti. Matagal ko nang kutob na kayo ang aking swerte, Mami. Daddy, miss na miss ko na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Sana ay napatawad na ninyo ako. Humiikbing saad ni Sheila. Anak, kailanman, walang inang makakatiis sa anak. Sabay ganti ng mahigpit na yakap ni Aling Bebang. Nagtatatalon naman sa tuwa si Manang Juday at Mang Teban. Niyakap na rin ni Aling Bebang si Martin at humingi ng tawad dito. Malaki din po ang kasalanan ko sa inyo, Mami. Naiilang pang tawag nito. Mula noon, ay halos hindi na humiwalay ang mag-asawa sa kanilang mga apo. Gagawin kong mas masaya ang inyong buhay, Mami, Daddy. Pangako. Ako naman ang magpapaulan sa inyo ng swerte. At sabay na inanunsyo nila Sheila at Martin sa kanilang mga magulang na siya ay muling nagdadalang tao.